Silipin natin mga budget. Ba? Ang hinahain agad oh. Ayun oh, gamit agad nila yung perch. Buti ganito Ito agad yung nilagay mong sa Opo, beddings. yung heavy duty talaga. Pinalitan namin, Doc. Actually, yung una niyan, yung ano lang, ordinary. Ganito, oh, ito. Aha. Nagbago isip ko, sabi ko, hindi pwede to, kakumak. Ano tayo? Blue Nip, hinihimay yan. Tinanggal namin, kaya nga, tinanggal namin, tapos pinalitan namin ng heavy duty. Yung sa beddings nyo rin po, okay yung coral kasi kinukain talaga nila. Tama. Yan, gusto nga nila yung mga Ayun, oh. corals din. Kaya yun mga kaharabas yung nilagay natin talaga na bedding natin. Yung buhangin na may halong white sand. Eh kapag pupunta naman po kami sa sa mga isla, sa dagat, eh may mga, di ba, santambak naman yung sand doon eh. Kumbaga hindi naman siya nakakabawas ng beauty ng lugar. Saka hindi naman siya nakakasira. Hindi naman tayo nakakasira to the point. Kumukuha tayo to the point na nakakasira. So hindi naman po ganun. Kumuha lang tayo ng sapat lang. Saka napakakunti lang naman. Yung ibabaw lang yan. Which is napakaganda sa kanila yan. Sabi ni Doc, nangihinain sila ng mga shells. Source ng calcium nila yan. Saka yung yung cattle bone. Likod ng likod ng yung mga beach coral po. yan. Kinakain nila. Bakbakan na sila Kanina nung wala pang pagkain nga, nung wala pang seeds, panento ka agad nila eh. By instinct alam nila eh, no? Pati sila happy-happy yung mga pinches Ba. Important, lalo itong mga babae dito. For breeders na po kasi kailangan talaga nila. Kaya maganda yung may mga breeders na nga kasi nga pang benta nung di ba? Nung dating may-ari. So ayun sa dating may-ari siguro kapag meron na lang tayong papel, pag kaya ko na mag-issue ng papel siguro, kumbaga courtesy, di ba? Tulungan ko na lang siya, no? Tulungan ko na lang siya ng makipag-ugnayan lang sa akin ba? Tulungan ko na lang siya sa maibalik yung dating ibunan niya. Tipo na, may papel. Na with papers na. Para legal din siyang makapagbenta. Which is yun naman talaga kailangan. Kailangan kasi regulated eh. Totoo. Kahapon nga, Doc, nagkwentuhan kami dito na bakit kailangan regulated ng DNR yung especially po yung, of course, syempre yung mga native species, kailangan talaga. Or, dapat ngayon, hindi talaga hindi talaga inalagaan eh. So, sa case po ng mga exotic, bakit kailangan regulated ng DNR? Unang-una, ito po sa ko lang, Doc, sa tawag dito, sa ko lang ba, pananaw ko. Kailangan siyang regulated kasi, bakit kamo? Tulad itong mga Budgerigar. Ito, sobrang peste na siya, considered as pest sa Australia. Grabe manira ng crops ng mga farm ng grapes. Tsaka yung mga maisan, grabe po. So dito, for example, hindi regulated ng DNR, wala akong papel. Nag-alagal ako sa likod bahay. Pinarami ko ng mga 200 piraso, 300. Ang bilis pong dumami na to. Tapos, dumating yung point na sawa na ako, ayoko na. Papakawalan. Pinawalan ko lahat. 300 na Budgerigar, for example. Di ba? After a few years, dumami, kumalat, nag-prosper yung lahi nila, talagang dumami. Naging peste. Naging peste sa mga pananim, sa palay, di ba? Grabe yung impact nun sa Ako, bilang walang papel, bilang hindi na-check ng DNR, okay lang sa akin na pawalan ko. Kumbaga, wala namang mag-check sa akin, wala namang may alam na di ba? Pinawalan ko lang basta-basta. Whereas kung regulated ng DNR, inomonitor ka ng DNR every quarter, di ba? Ito po, kapag may papel kasi every quarter pupuntahan daw ng taga-region. So, ikaw mismo na may-ari, hindi mo gagawin yun. Kasi hanapin sa'yo ng DNR, sana yung mga Budgerigar mo? Ba't pinawalan mo na ba? Yan, di ba? Maaring kaso yun kasi bawal mag-introduce ng panibagong species. Violation diba? Violation yun, di ba? So, yun yung nakikita kong malaking importansya na kailangan regulated ng DNR, di ba? So, yun siya. Andun din yung welfare ng hayop. Tama. Iniwasan kasi natin yung marami ako nakikita ng mga nagbi-breed ng mga hindi lang mga ibon kahit yung sa mga simpleng aso at pusa lang na magbi-breed lang sila. Kumbaga, ang iniisip lang nila yung pagpaparami at pagbebenta. Hindi nila iniisip yung welfare. Tama. Katulad yung itong mga to, pag nakita niyo itong mga fish na to, kung mga observation niyo, liit na lang ng kulungan nito, halos hindi pa nila malipad ng mataas.
Kasi nasanay sila sa maliliit na kulungan. Nanggaling sila sa sobrang liit. Dahil yung breeder gusto niya siguro mag-alaga ng sobrang daming ibon, mag-produce ng maraming ibon, pinaglalagay lang niya sa maliliit. Sa maliliit. Pambenta lang ang purpose. Tama yung sabi, Doc, na yung welfare ng mga pets natin, ng mga alaga natin, kailangan i-consider talaga natin. Hindi lang basta pang kabuhayan or pang pagkakitaan ba? Tama po yan. Ganun siya. Pero maganda po yan. Basta as long as na-express ng mga hayop yung natural behavior niya. Ayan o, padapo-dapo. Dami namang perch eh. Pati dito. Actually, pwede pang mag-add din dito. Perch yan. Saka dito. Parang kulang ang pugad mo, sir. Pugad. Kailangan natin madagdagmak ng pugad. Actually, madali naman po yan. Ano lang yan eh. Nyog. Nyog lang yan natin tanggal yung bao. Ayan. Basta ito makikita ko nang okay naman. Pag sa welfare naman po kasi ng hayop, may ano dyan, 5 freedoms baga. Freedom from thirst and hunger, freedom from distress, freedom from fear, freedom to express natural behavior, mga ganun po. Kumbaga, pag nakikita mo na yan, ito napaka-importante sa akin para sa mga wildlife, yun na-express nila yung natural behavior nila. Kasi kung ikaw man, ikulong ka lang sa maliit na kulungan, hindi naman maganda para sa iyo. Pag lahat nung ano na yon ay free sila doon, ibig sabihin okay yung welfare nila. Opo, okay yung welfare nila. Kaya actually, itong mga nahuli ng mga ganito, katulad yun sa mga blue nape, nakalagay lang sila sa fish net para may tago sa authorities. Kumbaga, sobrang abuse yun sa hayop. Di ba, nung dumating po yun, kung nakita nyo, halos naghihingalo na sila sa state nila. Ganun. So anyway, meron pa pala tayong Doc, no? Lilipad pa po tayo. Oo, may lilipad pa pala tayo. So meron po tayo dito palang grass owl. Eto, Doc, anong case po na to? Siya naman, sinurrender din siya sa DN or as, ano siya eh. Pero, syempre, bigyan na lang baga natin ng benefit of a doubt kung sino yung nag-surrender niya na rescue daw. Pero, sa pinapakita niyang signs, ano siya, mukha siyang galing sa, inalagaan siya bilang sisiw. Kasi ano na siya eh, ano bang tawag doon? Ano ba ang tawag doon? Imprinted na siya sa tao. Imprinted na sa tao. Sanay na sa tao, nang hihingi na ng pagkain ng tao, ganun. So, sa tao. So, ang hirap nilang i-release ng mga ganitong imprinted na hayop. Kailangan pa nilang i-rehabilitate ng matagal. Ang goal naman po natin sa mga wildlife rescue center is to release back yung mga native animals natin sa kanilang natural habitat. So, ito, kailangan ng ma-rehabilitate ng matagal. Sobrang hirap ito isa sa mga pinakamahirap po. Yung mga injuries mahirap din. Pero mas mahirap yung behavioral nila. Yung nakadepende sila sa tao. Ayun po. okay. Doon yan sa, sa katabi nung ko doon. Tapos ito, dali na rin natin. Sa katabi niya naman. Tapos mamaya, mga karabas, tuturo sa atin ni Doc kung paano naman pakainin. Yung lang, para lang may idea tayo kung paano natin pakainin tong mga rescued na ibon. Ito pala, may mga baji ka rin pala sir. Ito may American ka rin pala eh. Dito na lang siya sir. Diyan na lang sila muna. Tapos ito po kaya, ilang piraso ba to? 1, 2, So pwedeng dito muna siguro sila, tapos after how many pwedeng isama ko na rin po, no? Pwede po. Ano na lang natin, i-tag na lang Tag na lang natin, Or pwede naman, dito muna sila sa kabila. Sige sir, dyan Ito muna. po, saan po natin ito yan? Dito muna. Dito na lang po muna. Yun, no? Yung beddings po, anong mga kailangan, Doc, na i-improve dyan? Kahit papel lang yan sir. Ha? Kahit papel lang po para palit-palitan na lang. Kung bawa, buhangin din. Okay rin yan Okay sir. din, no? Lupa, buhangin. Lupa, buhangin. Anong nandito sir? May itlog pa dito. Ano po yan? Double door lang para sa mga pugad. Para pag pumasok ako at chinek ko yung mga pugad. Minsan kasi, biglang lumilipad, sumisibad. So, nagpapakulong ako na ganyan doon sa loob. Maraming case na Kaya nagwelga yan, Mac. Nagwelga. Kakasilip natin, niya. Tinapon niya yung itlog niya. Yan. Kaya may itlog.
Nag-wilg. Bugok. Bugok. Hindi napisa. Yan. Okay. Ayun, sir. Dito po, dito na lang. Dok, no? Kamay-kamay na lang daw. Kami lang natin to. Pero masakit man ang gato. Kaya yung kuya mo. Masakit man ang gato. Kaya-kaya ni Mama yan. Alam mong diskarte dyan, Max. Sige, turo ko sa'yo. Lagyan natin to ng ano, Max. May mga ano siya, yung iba po may mga sing-sing talaga, oh. Pero lagyan natin ng ano. Yan. Pag naipit mo siya na ganyan sa leg, wala na yan. Ganun lang. I-ano nyo na lang kaya sir, baliktad nyo na lang. Para yung Ano? pinch. Kaganto? Pahalang yan, para mas madali sila Max. mali. Yan. Para sa madaling dukutin. Yan. Okay. Yan, pwede, isa lang. Kahit nga itong mga bajeriker, kasakit yung pag nasaktuhan ka sa yung ganito, yung gilid ng kuko mo, kasakit. Masakit yan. Palakad-lakad yung ano. Mararamdaman rin ni Kuya Mama kung gaano kasakit din masakmal ng mga lawin eh. Oo. Siya yan ang mas madalas kasi practice muna siya sa Bramini kahit sa sunod sa ano naman siya wag ano kaya sabi ko, pag ano, Mac, dalawa tayo talaga. Pag tinuruan tayo ni Doc, dalawa tayo. Hindi pwedeng wala ka. Ayun pala, sakto sir. Kunyari, di ba, sabi ko nga sa'yo, magkakaroon kami ng regular visitation dito. Tapos, kada regular visit, tuturuan po namin kayo unti-unti. Yun, sige. Ayos. Pwede rin tayo magsabay. Kunyari, mag-reflect tayo ng mga raptors na i-rehabilitate. Pwede. Sige po. Yun. Oo. Maganda yan kung ano. Lalo kung kayo marami kayong mga bird keepers dito. Marami, ang hirap ng mag-rehabilitate na mag-isa mo lang. Kailangan mayroon din mga tao na marunong mag-rehab. Parang ano, no? Bandang huli, community na tayo dito. Yung mga dating nag-aalaga ng illegal, di ba? Yung puso nila ma-divert sa ganon, no? Sa ganong way. Ang ganda. Ganda ng kulay nito. Ganda nga eh. Alam ko Provide lang tayo may amak ng ano dito, water tsaka pagkain. Pero wag muna ngayon kasi stress pa sila eh. Wag muna nating painumin. Kaya may pagkumalma-kalma sila. Pag kumalma na sila. May tubig naman po sila kanina eh. Kanina lang namin umaga inalis. Pati pagkain. So okay pa yun sila. Kahit ng mga 1 hour, may get natin yan. Hi Gray! Wow! May audience tayo dyan ah. Ready na ba yung lunch snack? Ha? Gray? Kahit palabas na muna mahal kahit na ano, juice or tubig. Pops, palamig muna. Wow. Yun o. Diba? Preparing na po ng lunch. Lunch muna tayo. Ayun mga karabas ngayon. I-day mo sa atin ito kung paano pakainin tong ano para may idea tayo no itong ating aalagaang grass owl. Medyo nahihirapan pa kasi siyang kumuha po ng pagkain niya kaya at maliliit lang. Kung kaya lang niya lunukin. Maliit lang pala yan. Sobrang ano siya eh. Masyado bagang siyempre inalagaan, pinapakain lang ng maliliit. Yung mga nakikita kong owl sa ibang bansa, anyway yung mga malalaking owl naman yun. Lumulunok ng ano eh, buong manok, sisiw. Dapat kaya na niya yon kasi hindi nga rin siya marunong kumain sa paa niya eh. Pero patabain muna natin siya. Yan ganun lang sir, subukan mo lang ng ganun. Cute. Tingnan Doc, pantay. Ayun. Tapos mga ilang pirasong ganun po. Ay Pops, isprayan natin pala ito Pops pang langgam muna. Dami langgam. Ayan. Hanggang mabusog siya. Ayun. Mga 4 pieces. Hindi. Hanggang ano to, ad libitum. Hanggang mabusog. Kasi ano natin siya sir, patabain muna natin sige, siya. Sige. Hanggang pag mataba na siya, tuturuan na natin siya kumain sa paa. Sa paa. Tapos daily po yun, oh. Sige, Doc. Kaya kay sir, subukan. Sige nga. Anin lang natin munang maliliit yung mga ano.
Tapos subukan nyo rin itry ng malaki na agad, ganun. Tapos kung kaya niyang himay-himay na gamit yung paa niya. Napakalaki kasi sa kanilang ano yan. Dapat matutunan niya yun, no? Nahawakan nila. Oh, tiga. Yun. Yan. Sige lang na sige, ah. Tagal yan bago natin may re-release. Sobrang daming rehabilitation ang kailangan. Kaya nga eh. Pero pag naging successful yun, di ba? Sarap sa pakiramdam nun. Yun, oh. Kaya namin siya iiwan sa inyo dito kasi kailangan, magastos siya sa oras. Pwede mo po siyang pakainin ng sa umaga, sa hapon. Ganon. Sige, sige. Tapos kunin natin pang spray muna sa ano, sa langgam. Para ano natin. Baka kagatin na siya eh. Labas muna natin siya, sir. Opo, labas muna natin, Dok. Tapos may nalang natin tuloy pakainin. Oh, dami pala oh. Bigyan nyo lang siya ng perch, di naman siya lalanggamin. Oo. Ako nga, perch. Temporary ka lang dyan. Pero nakakaano yan, nakakakit yan. Oh. Ano siya, no? Talagang ano siya sa tao, no? Sanay na sanay sa tao. Kaya nga. Kunin na kayo natin, Dok. Ano, parang kinakain na siya ng ano, kinakain. Parang kinakagat na siya ng langgam. Oo nga. Tawag nga doon. Oo naman. Yan, no? Hindi siya masyado aggressive pala, no? Hindi po. Kaso nangangalmot pa rin siya. Kaya ni Papi ni kinuha yung pang-spray. Hello. Pwede siya muna doon sa kulungan ng pusa o yan. Pawangan. Pwede pasuyo doon. Yan, kasi siya dyan eh. Kasi papalisin muna natin yung amoy nitong ano eh. Pwede yung pagkas ng diligan. Gas. Saan ba ang pinanggalingan ng malanggam? Spray natin lahat. Ayan natin. Ano lang yan, sir? Bili ka na lang ant bait. Ano po? Ant bait. Ant bait? Oo, para mamatay yung colony nila mismo. Yan lang. Buo, gutom pa. Kaya natin sa kamay. Dali yung pala pakainin eh. Ay, hindi niya nalunok. Yun, ano siya eh, maselan. Eh minsan yung mga kasama namin, syempre daming ginagawa din. Hindi rin masikaso baga na Oo. bantayan na kakainin niya. Maka, attentive ka. Ikaw ang ano niyan, amak. Pag wala ako, alam mo na. Hinga mo lang kay Papi Kindle. Ayaw mo na, nalupaan. Baka may na uli. Minsan pag ayaw niya yung sobrang lambot, pag may balahibo gustong gusto niya yan. Hindi, ayaw niya. So maganda talaga pamisa-misa yung sisiw, ano? Daga, tinagusto Daga. na to. Daga. Actually sa wild talaga, daga talaga. Meron po yung ditong kinakain ano nila. ba dito? Bilihan ng yung binibreed na daga? Wala nga po eh. Sa minsan sa ano, yung sa na ngayon, yung Ay, sa... alam ko na ang gagawin ko. Mag-aalaga din ako nun. Mag-breed ako. Ayaw na. Para ang purpose lang ng Hindi pag-aalaga na sa natin Brahmini ngayon. to. Ang pakain sa ito, owl, sa Brahmini, nadok no. Tara, tignan natin yung Brahmini kung Tara, kakain po tingnan siya. natin. Diyan lang muna po, itabi lang natin dito no. Kahit dyan na lang po muna siya. Para mawala yung amoy ng ano muna, spray natin. Ay, ito kailangan ng forceps dito kasi nandadakma po yan eh. Hindi na siya sa taas oh. Sung ba? Basta naninibago siya. Hindi bago siya eh. Oh. Palapit ka pa lang. Talaga. Ngayon na. Oo. Yan lang muna natin. Kapo yun, panay ganun niya eh. Manghingi siya dito. Pasok ka po. Hirap pa.
Di naman po siya ano eh. Di naman na yung makakalipad eh. Kaya nga. Kahit buksan nyo lang yan. Kahit di na double door. Oo, magtatakbuhan lang kayo dyan. So, ayaw pa niya. Ayaw pa. He, sabi niya. Yan. Ayan, isa pa. Katungtong na, oh. Yan yung ganyan dapat matutunan ng owl kung paano kumain ng ganyan. Eh, since siya, wild siya nahuli. Alam na niya kung paano gawin. Himay niya pag hindi niya kalunukin. Ganyan. Pinakamagandang pakain sa kanya, paminsan-minsan, pakainin yung chicken feet. Chicken feet. Kasi yung paa, may buto. para na ano siya ng buto. Opo. Tatapon naman niya, iluluwa naman nila yung buto eh. Kahit yung, kunyari kahit may balahibo. Nakakatulong yun sa digestive system nila. Ayun. Noted po. Sakto, may manukan tayo. Ulo rin, Doc. Ha? Oo, ulo din. Ulo ng manok. Pagka po kasi puro breast, parang, di ba, ang mga nutrisyon nasa mga internal organs. Ganon. Tama. At saka, pag nasa wild siya, hindi naman niya pipiliin yung breast lang eh. Talagang... Sisiu yan. Tsaka pag nakita niya, kunyari binigyan niyo na yan ng sisiu o kaya kalapate, makikita niyo na tinatanggal talaga niya yung bituka. Tatapon niya yan yung bituka ng ayaw niya talaga. Tatapon niya yan, lilinisin niya bago niya kainin. So, baba niya. Kayo sir, gusto niyo? Sige po, sige. Tayo, Mac. Gusto nila sa may paay. Sa paa niyo po ilagay. Dito ka, Paps, sa loob, Paps. Ayun, oh. Nangihingi, oh. Oh. Oh, di mo kaya. Malaki yan. Pag hindi niya kaya, himayin niya, oh. Yan ginagawa talaga nila, yan, tinatakpan nila habang kumakain sila. Baka inisip kasi niya agawin niyo eh. Agawin. Ayan, tinatakpan niya ng pakpak niya. Hindi pa kaya, sabi niya. Uy, malaki pa yan. Huli to, pilitin niya talaga. Oh. Tinatago niya. Kasi minsan inaagaw rin yan ng mga katulad nila. O kaya mga uwak, ganun, inaagaw yan. Kaya ganyan sila kumain, tago. Ayun pala yun. Katawa, no? Ayun, no? Okay. Oh, yan na uli. Pakainin kita mamaya. Ibang vlog naman yun mamaya. Ayun, no? Tubig na lang, ano? Wala na ba? Siya na lang ano, Try. tsaka itong isa. Okay. Subukan natin ilabas. Labas. Sige, lagyan mo yung brad. Pati yung lapad. Ulihin ko na lang itong maliit na ito. Maligo siya dyan, eh. Pwede pala, oh. Yun. Ano yun? Dito na sila din, Doc. May isa pa. Nuhukay nga nila yung ano, yung parang palay-palay doon. Hinukay nila. Yan. Ano siguro, tignan, subukan niyo po lagyan ng tubigan yan ngayon. Tignan niyo, ligo lahat Oo sila nga, dyan. Brad. Lagyan natin ng tubigan. Itong isa, sinong mag-aalaga po na rin? Yan, dyan din yan. Mamak din yan. Special ano, Special child. PWD. PWD. Subukan natin pakawalan. Lakad-lakad siya. Kung obserbahan nyo na lang po siya kung bubulihin siya o hindi. Baka tingin ko, Dok, pag ganyan kalapad, hindi siya bubulihin, eh. Kaganda pa man din niya, oh. Zebra fish siya, oh. Ganda nga. Na kasulumpo, na puti. Yan. Ito na yung mga pinches. Liliit. Ang liliit, oh. Pag ganyan mo na lagyan ng pagkain yun, eh. Yan, Mac. Lalagyan natin ito, Mac, ng kurtina yan. Yan. Lapit agad, oh. Ayan. Ayun po, sa simula po muna, siguro, pwede kayong kunyari, takot na siya sa gloves, ilagay niyo muna dyan, pero hawak-hawak niyo na yung gloves para
ma-associate niya pa rin sa pagkain. Yun. Bago pag sa susunod, sa gloves nyo na dito, kahit malayo muna, kakainin lang niya. Yun. Tapos next naman, yung pag nasa gloves na, hawak nyo na dito. Yung hawak nyo na yung pagkain. Hindi niya pwedeng kainin hanggang di siya dumadapo sa gloves. Ayun. Repetition lang na ganun para matuto siyang dumapo sa gloves. Sa pagre-rehabilitate kasi lalo ng mga raptors, kailangan muna silang i-train munang manghuli, masanay manghuli. Which is hindi natin magagawain kung hindi tayo magpapractice ng falconry usually sa mga raptors. Kaya yun, maganda kung ano. Yan, ang tinitrain natin dito, hindi yung mga ibon, tinitrain natin yung mga handlers katulad po ninyo. Ang disiplina sa handlers talaga po yan. Tinuturoan yung mga trainer, falconer, how to train. Yan, para dumami rin bagay yung mga wildlife rehabilitator ng hayop dito sa Mindoro. Yung problema kay Ulap, hanggang dyan na lang siya. Hindi siya makakalipad. Ano natin ito, ambassador natin to sa conservation. Sige. Kasi tingnan nyo, katulad nito, may mga tao kasi na hindi natin alam kung bakit nila nambabaril sila ng ganito. Hindi naman nila kinakain. Hindi naman nila ayun. Sasabihin nila peste sa bukid, ganun. Actually, mas malaki pa ang tulong to sa palayan eh. Sobrang ang lakas actually sa Europe, ganun. Parang ina-attract nila itong mga to, gumagawa sila ng mga pugaran sa mga wheat fields nila. Para yung mga, hindi naman mga gantong Brahminy kite, mga kites din, tsaka mga hawks. Na-attract nila na gumawa ng mga pugaran para doon sila magpugad, para hindi na atakihin ng mga ibon bagay yung palayan nila. Once na may rumuronda ng ganito, hindi na sila Pag nakitang rumonda, lalo pag sumisigaw na yung sumisigaw to takot sila dun sa sound na yun. Totoo po yun. Ganun po yung parang na pest control nila sa Europe ngayon, wala nang chemicals or something. Hindi ka tulad dito, ikot-ikot ka pa, kakapagod, may boga kang gamit. Kaya ang laki ng contusion, laki talaga ng nila, laki ng tulong talaga sa laki ng tulong din, laki ng parte nila Totoo po sa yun. pest control. May mga ganyan, patulad for example dati sa China, may mga sparrow at finch species doon na akala dahil ng China is sumisira umuubos ng palayan nila kasi kumakain din sila ng mga grains eh. Kahit yung sabihin natin yung mga munya, mga chestnut munya, di ba sila yung mga maya na kumakain ng palayan. Kala natin peste talaga silang kumakain ng palayan. Pero ang totoo, hindi lang yung palay talaga yung kinakain nila, pati yung mga weeds sa mga palayan, ganun. For example, ganun yung nangyari sa China, halos inubos nila yung mga ganung mga akala nila peste. Ang nangyari, dumami yung mga wild grasses sa mga palayan, lalong dumami yung mga weeds, bumaba yung harvest yield nila. Kumbaga, mas malaki yung nawala sa kanila nung inubos nila yung mga ibon. Inubos nila yun. Ganun. Kumbaga, sila yung mga nagtataga-balance sa nature na dapat talagaan din natin. Ayun. Ayos. May tubig na rin po itong Bajerigar. May tubig na yan, bro. Ha? Ayun, umiinom na nga sila. Kita ko nga. Inuman sila. Yung Mac, ang i-fix pa natin, yung nila, division. Lilit ng mga Yan, dyan lang. Kinalkal agad nila yung yung mga ipa-ipa. At saka yun, sa puno sila Yan, maganda na nga yun. Totoo nga nakikita ko na sila lumilipad ng malaya. Yan Mas malayo na ilipad nila. Nakakatawa pag nandun sila sa halaman, Tapos may tingin-tingin doon sa, may tingin-tingin ng dahon. Actually ako, kahit exotic sila, kahit paano may karapatan pa rin na mabuhay sila. Oo. Yan, tingin ko naman happy sila dyan sa space nila. So, yun lang po muna siguro mga karabas. Yung ibang mga behavior po nila, anyway, makikita nyo po yan dito. Kasi part po ng mga vlog series natin, yung alamin natin yung mga behavior nila para mas ma-appreciate natin sila. Di ba, Doc? At mas matutunan natin. Ayan, So, ayun mga karabas, thank you po sa panonood at abangan nyo po yung mga susunod na episode natin at siguradong exciting po ito dahil may mga bagong species po tayo dito na obserbahan at kikilalanin, di ba? Doc, thank you so much. Thank you, sir. Thank you.